Alright guys, good afternoon sa inyong lahat. Pasensya naman na sobrang dugyot na ako pagmumukha. Hagising ko lang talaga. Hindi ko na napaipagpatuloy yung video kahapon with regards sa mushroom. Yung mga nakuha ko na mushroom kahapon. Ito na siya guys. And ito pa sa loob ng basket. Kasi today ko pa siya lilinisin. Hagising ko lang kasi nanggaling ako ng graveyard shift. And pagod na pagod ako. But anyways, walang pagkain dito sa bahay. So ngayon, ang gagawin ko, maglilinis ako nitong mushroom. Tapos, sasamahan nyo ako of course. Kasi papakita ko sa inyo kung gaano karaming ukod yung mga mushrooms talaga guys. So ngayon, lilinisin natin siya. Kahit na nalinis ko na siya doon sa gubat guys. Some of the mushroom na nakuha ko doon is nilinis ko na. Tinanggal ko yung part na merong uod. Pero you need to make sure yung other parts ng mushroom guys, lalo na yung sa taas niya, meron pa rin yung uod doon. Kaya, you'll just make sure. So, tatanggalin natin yon. And we will be making something today for our lunch kasi hindi pa kumakain yung dalawa dito sa bahay. So, gumising lang talaga ako para dito. Tapos, maya-maya matutulog na naman ako ulit kasi meron pa akong panggabi na trabaho mamaya guys. So, magpapahinga ako. Hindi naman ganun pagod yung graveyard shift guys. Yung kalaban mo lang talaga is yung tulog. Kaya hindi din ako kumukuha ng sobrang maraming graveyard kasi nga na-alter yung tulog ko. Pero nakaka-recover naman ako agad-agad. Sanay naman ako sa puyatan. But anyways, ito na yung mga mushroom na nakuha natin kahapon sa loob ng gubat. And kailangan natin tong linisin kasi may mga parts pa ito guys na meron talagang uod and hindi talaga maiiwasan kasi ganun ang hair kutati. Pero napakasarap nito guys. So, gagawa tayo ng pagkain today gamit ito kasi gustong gusto ito ng aking pamilya dito sa bahay kasi napakasarap niya talaga. Yeah, there were some pieces na napakaganda guys but yung dito sa baba, wala siyang uod, ganyan. Pero yung dun sa taas banda, titingnan natin kung may mga uod ba o wala. Ayan. Tapos, some of this, hindi ko siya lulutuin. Ida-dry ko siya. So, we will have mushrooms for the winter. Ayan. So, magda-dry din tayo. Napakaganda ng mga bullets talaga, guys. And napakasarap nila. Kita nyo yan, no? Yung mga signs na nag-yellow-yellow. Yan, yung signs na yan na meron na yung mga itlog-itlog dyan sa loob ng uod. Kaya, kailangan natin siyang tanggalin. Okay lang naman kainin yung uod, guys. Pero, of course, diba, we'll eat more of the without the uod. Ayan. So, linisin natin to guys, and samahan nyo ako. Habang nasa trabaho ako guys, is yung isang workmate ko is naglilinis din ng mushroom kasi mushroom hunter din siya. So, tinulungan ko siya. Finish yung workmate ko. So, sabi niya sa akin, pwede naman hugasan talaga ang mushroom. It's just that, mamumoist lang siya ng konti. Tapos, yung mga konting sand, okay lang doon na mahulog yan siya sa sink. Sabi niya. Kasi yun naman ang ginawa namin guys. Tapos, kailangan talaga itong hiwain talaga. Sabi ko, gagawin ko yan next time. So, kaya ito ngayon, hinuhugasan ko to para makita talaga na yung mga damages niya ba. Tapos, yung mga balas-balas niya guys, mas madali siya matanggal compare sa i-brush siya. Kasi nga ito kahapon, nung napick ko ito, medyo moist naman. Sabi niya, pwede naman yan hugasan kasi yung mushroom, nababasa naman yan sa gubat. Tapos, ida-dry mo naman. So, madadry lang din siya. Para yung mga buhangin-buhangin niya, guys, na nasa taas, matanggal talaga. Ayan. So, hugasan natin to. Tapos, magluluto din tayo nito today ng masarap na pagkain para sa ating lunch. Favorite ito ni Anika ngayon, guys, kasi nga lamian siya guys. Masarap talaga itong hair kutati para talaga siyang karne. Even si Nico, nagustuhan niya ito. It's just that, kailangan mo talaga siyang tingnan ng maayos. Kasi nga, marami nga ang uod guys. Ayun. So, gasan natin to. Tapos, i-cut natin isa-isa. Titingnan natin kung meron ba siyang
Mga uod. Lalo na itong ganito guys sa taas niya banda. Kasi yung mga uod, dito talaga yan sila nagsisimula oh. Sa ilalim. Sa mga gills. Diyan sila nagsisimula na pumasok. Ayan. So meron na tayo ditong mga nahugasan na. Tapos yung iba is hugasan ko rin tapos ipapadry ko para sunod-sunod yung ating paglilinis. Para matapos to agad, makapagpahinga na naman ako. Kasi pagod, meron pa tayong trabaho. Itong, ganito talaga ang magaganda o yung mga maliliit nga guys. Kasi masyadong, ano pa ito, clean pa sa uod. Gumawa si Nico ng boiled potato. So, timing guys, meron na kaming, tawag nitong, tawag niyan, pamparis ba, pangkain, pero walang karne, so ito siguro, pero gagawa din siguro ako ng stir fry or kaya ng noodles gamit itong ating mga herkotati. So linisin ko lang to kasi sobrang dami nito guys. Buyag as in, first time ko talaga this year na marami akong nakuhang mga herkotati. Kasi dito sa area namin, nahihirapan talaga ako maghanap niyan. Kasi nga, hindi siya ganun karami dito sa amin. Guys, ang marami talaga dito is mga chanterelles, sopilo, pati yung black chanterelle. Ayan. So, linisin lang natin to na maayos. Kapag mga ganito guys, yung mga maliliit, sinascratch ko lang siya para hindi masayang yung meat kasi napakasarap talaga nito, promise talaga guys. Kung natikman nyo talaga tong herkotati, sabihin nyo talaga na hindi na ako kakain ng karne. Sarap talaga siya guys, tapos yung aroma niya napakabango talaga. Ayan. Sabi ng workmate ko guys, kung meron daw maiwan na mga konti-konti na yung dumi-dumi ba, okay lang daw yan kasi a little bit of lasa or flavor ng forest. Ayun. Kasi nung doon kami sa trabaho guys, naglinis siya ng mga mushrooms niya. Yung mushrooms naman niya guys is chanterelles and yung Sopilo Bahavero. Sabi niya, hindi niya daw kasi gusto itong takti. Kasi nga maraming uod. Sabi niya, ang sipag ko daw na napagtsatsagaan ko ito. Sabi ko, okay lang naman sa akin. Yun nga lang is, nakakadismaya nga siya. Kasi nga, sobrang dami ng uod. Sabi niya, hindi naman daw kasi lahat ng Finns is kumakain talaga ng mushrooms. And hindi lahat is gusto yung lahat ng mushrooms, like sa kanya, hindi niya gusto. Ito yung pinaka-cute guys, kahapon. Tanggal na yung sa taas niya, but that's okay. Pero sobrang linis. Yan sobrang linis. So, lutuin natin to today. Yan. Ayan Sabi ni Nico, okay lang daw na yung mga balas-balas is mahulog daw siya sa drain. Ayan. Pero yung mga malalaking parts guys, of course, hindi natin yung hulog sa drain kay mag-plug atong drain, Yung workmate ko, ganito din yung pagkakalinis niya talaga. Every individual talaga, iba-iba talaga ng paraan. Yung iba sa gubat, yung iba sa garden, ganun. But of course, you just need to make sure na malinis yung kinakain mo, di ba? Napakabango nito guys. Kung andito lang kayo, naaamoy nyo to, nako. Ang bango talaga. So, ito malinis na to. Sakat lang natin to guys mamaya. Titingnan natin kung ano ang loob. Kung ang loob ba nito ay uod o walang uod. So, check natin mamaya.
Tapos magda-dry din ako nito. Sobrang lakas ng ulan guys. Ilang araw nang umuulan dito sa amin. Tapos biglang nagsulputan itong mga herkutati. Kaya naisip ko na balikan yung mga areas kasi yung pinuntahan ko na lugar kahapon kung saan ko to kinuha, malapit lang to doon sa forest nila Nico. And nakapag-pick din ako doon. I think doon ako first nakakita ng mga herkutati guys. Ayan kahit ito bata pa, meron talaga siya. Ay, saan to Gilok man. Ayaw ko talaga nang nagugulat yung kamay ko guys. Parang slimy nga. Ayan. So, ito malinis na rin ito. Yan sobrang linis. Pero itong part na to, sana naman wala itong uod. Wala man siguro guys. But let's see sa loob. I-check man natin sa loob, diba? Kung anong meron sa loob. Yung workmate ko guys, pag nanguha siya ng chanterelles, hindi niya tinatanggal ang foot kasi ang ginagawa niya, mag-pick lang talaga. Sa bahay na siya maglilinis. Sabi niya, hindi niya daw kasi kaya. Hindi acre sabi niya, no time to clean it in the forest. Kasi nga, magdidilim na. Ganon din siya guys. Galing siya ng graveyard shift. Nagpunta siya ng gubat para mag-pick. Tapos, yung ginawa namin sa shift, guys, is nag-aral lang kami ng different kinds of mushroom. Edible mushroom. Sabi ko sa kanya, gusto ko kasi mag-pick ng ibang mga rose ko. Tapos, yung ginagawang suwala or yung salted na preserving ng mushroom, guys. Yung ginagamitan ng salt, layering of salt. Gusto ko kasi na ganon, matuto. Kaya yun, kami sa internet, tinuruan niya ako, nagpakita siya ng mga pictures. Tapos sabi niya, maybe next time, magsama daw kami na mag-pick ng mushroom. Tapos, mag-learn together lagi daw, sabi niya ganon. 'Di ba? Napakasaya. Pero ito guys, kasi mayroon itong mga yellow dyan. Yan kasi ang kinatatakutan ko kapag may mga ganyan guys. Kasi baka may uod. Meron nga talaga guys. Di talaga ako nakatiis at meron nga talaga siya. Tingnan nyo. Napakaganda sa labas pero sa loob niya guys, andun yung kanyang flaws. But anyway, lilinisin ko muna tong iba. Tapos hugasan ko. And isa-isahin natin ito mamaya guys. Tingnan natin kung marami ba tayong masisave dito. Kasi nga, malakas talaga sila sa uods, day. As in, malakas sila sa uod. At yung mga maliliit na part guys, sinesave ko talaga kasi kakapanghinayang kasi na ang daming uod Yan madali pala pag hinugasan siya talaga kasi yung mga dumikit na mga lupa-lupa natanggal talaga siya guys. Ayan. So tapusin ko lang to. Tapos i-open na natin guys isa-isa, buksan natin, hiwain natin, tapos titingnan natin yung mga laman nito kung may uod ba ito o wala. Ito na guys yung mga mushroom and merong tatlong maliliit dito na nilagay ko talaga dyan para hindi siya masayang. So ito na yung mga mushroom guys na nakuha natin kahapon and nahugasan ko na rin siya. So malinis na yan. Tapos meron din tayo ditong konting chanterelles na nakuha. Ilang piraso lang ng chanterelles guys and gagamitin din natin yan sa pagluluto today. So ito is madali lang itong malinis talaga itong chanterelle. Kasi itong mga bullets guys, marami silang mga lupa-lupa kasi nga yung pagkaangat nila sa lupa ba, nagsistick yung mga lupa dito sa kanilang parang cape ang tawag nila dito guys. Tapos dumidikit sila doon kasi nga moist. Kaya hindi na siya natatanggal. But that is really part of nature. Like what I've said, itong kanina guys, di ba close? Ito
Itong bullet talaga, kapag tumubo ito guys, sa morning, pagkahapon yan guys, may uod na yan. Siguradong meron na yang uod. Ganon kabilis ang uod sa mga bullets guys. Kasi nga masarap kasi ito. And favorite ito ng mga uod kasi malambot talaga siya na mushroom. Kaya yung Vietnamese ko na client guys is ayaw niyang bumili ng mga bullets na merong mga ganitong sa ilalim yung mga yellow. Kasi may sigurado yan na sa loob is meron talagang uod. And like ito guys, meron talagang uod, 'di ba? Maliit pa lang ito na bullet guys, pero meron na siyang uod. Maybe ito is na ito, 2 araw na ito na bullet, yung ganito kalaki. Kasi yung sabi ng Vietnamese ko na client, kapag ganito daw kalaki, mga 1 inch pa lang siya, kakatuwo pa lang yan. Pagkahapon yan, meron na yang mag-start na uod. The following day, mag-i-increase siya. Tapos, kapag umulan, mabilis silang lumaki, guys. So, ngayon is rainy season na talaga, kaya marami ng mga bullets na nagsilabasan and malalaki na sila. Pero, ayan nga, marami nga traces ng uod. Pero, itatry ko pa rin na i-save ito guys, na makuha yung part na walang uod para hindi naman siya masayang. So ito na, simulan na natin and maglinis na tayo nitong ating mga mushroom na nakuha sa gubat. Unahin ko itong ating chanterelles kasi ito is, wala naman kasi ito masyadong uod talaga. Pero yung chanterelles talaga guys, kapag ganitong time na nataglamig na dito, yung pa-autumn season na, magkakaroon din yan sila ng uod guys. Hindi maiiwasan. Kaya yung mga masyadong malalaking chanterelle din, yung mga giant chanterelle, kailangan mo siyang hahatiin. Yung i-open mo siya guys, yung igaganunin mo siya kasi nga para makita mo yung pinakaloob niya talaga. Ganun talaga ang ginagawa ko kapag sobrang malalaki naman. But hindi, yung iba meron talagang uod, yung iba wala naman. Ayan, so depende din, kaya you need to make sure. So ito is, unahin natin to. Ito is malinis ito guys. Yung kinagatan ng slugs, okay na, iwan ko na lang yan siya dyan. Ito is, dito na side, wala naman siyang uod. Yeah. Okay na yan siya. Pero ito is, napakasayang nito kasi ito yung napakaganda, pero meron siyang uodés. Yan meron talaga siyang traces guys. Sayang lang. Kahit pa ipa-slanting na hiwaan ni kinaagyapon. So, ito wala na. Yun na, masave natin dyan. Ganun lang siya, guys. Pero amazing talaga yung ibang mga bullets na hindi siya inuuod. Ewan ko ba naman kasi yung mga uod. Uy, nauunahan man tayo. Never pa ako nakakita ng forest, guys, na sobrang daming bullets na maliliit na tumutubo. Yung sobrang bagong tubo pa talaga sila. So, ito guys, wala na tayong makukuha dito kasi may mga uod na nga to. Ito, dito to. So, kaya itong bullets guys is napaka-expensive din kasi nga, siya, napakasarap niya talaga na klase ng mushroom. Para talaga siyang karne. Yun nga lang, the challenge is, paunahan talaga tayo ng uod nito kasi ito, maraming uod talaga ito guys. Kaya pala, yung mga dried na ganito guys, is mahal. Kasi nga, you need a lot of this mushroom para makabuo ng 1 kilo. Tapos, maraming ulod. Diyos me, yung marimar, dyan mga ulod. Ito yung cape na lang ito guys ang natira sa atin. Galing doon sa malaking mushroom. Pero ito naman, kapag ganito siya guys, tapos nakita ko na meron nga siyang spot dito sa loob na may yellowish. Hindi yun sa may gills niya ha. Yan is, tatanggalin ko. Pero kapag yung gills guys is yung nag-old na siya, hindi ko na siya tinakain, tinatanggal ko kasi hindi ko gusto yung lasa ng old na gills. Pero ito okay pa naman siya. Ito yung gills na linisin talaga natin para makakain tayo na mabuti. Pero
Kung meron tayong makain na uod, di okay lang. Pero wag naman yung lahat ng uod, no? Lahat uod na lang kainin. So, ginanito ko siya pagkahiwa, guys, para magamit ko siya sa pagluluto today. Tapos, makagawa din ako ng pagkain namin. Napaka-boring ng vlog na to, guys, pero bahala kayo dyan. Yung iba kasi nagre-request na ito na naman daw ang i-vlog ko, yung paano ko siya nililinis, yung paghihiwa nito. Ito napakaganda, oh. Pero ito maganda. Pero dito na side, guys, meron na siyang uod. So, yan. So, kakat natin. Diba? Ganun lang. Ito mga uuds talaga, guys. Grabe, ang bilis nila, eh. Itong bullets talaga, guys, paminsan, minsan lang to dito sa amin. Madalas, marami ito sa Middle and Northern Finland. Kasi, nung doon ako sa Yuenso nakatira before, maraming ganito, guys. Nagsusulputan yan agad-agad. Ito naman, maganda naman siya. Kaso dito, guys, is meron siyang uod dito banda, oh. Kaya, hindi na natin yan siya kakainin. Ang ginagawa ko kapag ganito, hinihiwa ko siya ng paganyan para makatanggal ko yung part na merong uod. Masarap talaga siya, guys, itong bullets. Kaso lang, matakaw talaga ang uod dito. Unahan talaga kayo. Ulit-ulit ko na siyang sinasabi. Yeah, sabi ng workmate ko, guys, like ito, oh, meron dito, guys, o meron ng uod dito na side. So, tanggalin din natin yan. Sabi ng workmate ko, itong bullets pala, kailangan mo lang tabunan yung pinagkunan mo. Yun lang. Tapos, iwan mo lang yung mga madudumi doon na part. Kaya, kating-kati talaga ako nalinisin sa gubat, guys. Pero pag wala daw akong oras, okay lang naman daw na hindi na malinis sa loob ng gubat. Tapos, same place every year. So, yung workmate ko, guys, napaka-ano niya. Matanda na siya na Finn. Din siya. Practical nurse din siya. Sabi niya is, mabuti daw na nagka-interest ako dito. Kasi nga, hindi daw ganun karami ang may interest sa foraging sa gubat. Tapos, this is a very good hobby talaga, guys. Kasi, you get free food. So, ito naman, meron tayong cute dito. Ayan, oh. Hindi ko na to i-edit talaga masyado tong video na to, guys. Sunod-sunod na to. Ayan, oh. Meron tayong cute dito. Tapos, ito naman, yung mga pinakamagaganda. Yan. Ito yung mga kakatubo pa lang, guys, na mga bullets na sobrang ganda talaga. Pero pag inabutan to ng umaga, for sure, meron na itong uod doon. Buti na lang at nakuha natin, di ba? So, slice ko lang siya na paganito. Yan, oh. Ang ganda. Perfect. Di ba? Ang ganda, oh. Ang ganda niya tingnan. So, yung iba nito, guys, is i-dry natin. Tapos, magluluto din tayo, of course. Titikman natin yung ating forest catch. Ayan. Ito namang, mushroom hunting para sa akin, guys. This is very calming and rewarding. Kasi nga, I'm able to bring home something sa bahay. Like ito, guys, oh, ito yung kasama kanina ng maliit na bullet. Tingnan nyo yung loob niya. Yan, oh, kahit maliit pa siya, may mga uod na talaga. Kaya, don't be deceived by the looks. 'Di ba? Minsan, yung panlabas lang mong titingnan natin. Yung loob niya pala hindi maganda, 'di ba? Yan. Kaya naman, tanaw naman sa akong video. Bahala, wala ko ipanuklay, guys. I don't have any hairstyle or anything. Diba? Unsa daw? Unsa relate ni mo, day? Naunsa ka? Kasi marami kasi nagsasabi sa inyo, day, mag-change ka ng hairstyle, ganyan. Kailangan ko pa bang gawin yun? Para kanino? Para sa'yo. I've learned na
You need to be happy kung anong meron ka. Di ba? Tsaka, don't try to live just to please others. Tsaka, hindi naman ako andito sa YouTube, guys, just to please you. Or just to please me or what. I'm just here para ipakita lang ito, guys, tong gawain ko. Kasi, dito naman ako nasisiyahan. But if you're not happy with what you're seeing, this is not the channel for you. Ganun lang yun. Ganun talaga. Everybody has their own views, perceptions, mga gusto sa buhay, and we need to respect that one. Just like, sabihan nyo ako na mag-makeup ako, ganyan. Hey, hindi ko man yan gusto, dai. Why will I do that? Diba? Do what makes you happy, guys. Yun lang naman. Ay, napakasayang may wood. Yan, o. Sobrang bagal ang trabaho na to. Tapos magreklamo ng iba dyan na boring daw. Hindi. Kumuha ka ng video mo, di ba? Ganun lang yun. But I'm really happy, guys, for those who stayed in our channel and for those who keep on watching. Thank you so much po sa inyong lahat. I'm really amazed. Like, every day, the numbers are growing and I even don't know where you guys come from. But it shows us statistics na maraming Pilipino na nanonood. Galing sa iba't ibang panig siguro ng mundo. Because there were also views na nanggaling sa Canada and other countries. So, ito daw, be. Ito malinis na ito. Kasi ito yung kinat ko kahapon doon sa gubat. Nangangati kasi talaga ako kapag ando na sa gubat, guys. Tapos, hindi ko siya nalinis. Kasi gusto ko talagang makita yung loob niya. Ayan, ito malinis na to. Okay na to siya. Huwain lang natin siya ng panipis. Tapos ito naman, ganyan lang. Marami pa lang nagtatanong saan ako sa Finland. Sa southern part po kami ng Finland, guys. Sa province po dito sa south. Ito yung sobrang malaki o kahapon. Ito na lang yung natira. But at least, meron pang natira. Napakaganda niya kasi napakalaki. Pero napakalaki din ang damage ng uod. Yan. Medyo malambot na yung gitna niya, guys. But, still goods kasi wala pa naman siyang uod. Yan. Sobrang moist nito kasi mulan kasi kahapon, buong araw. Okay, that's okay. Ganon naman kasi ang mushroom. It's sponge-like. Kaya, dito sa Finland, guys, kapag nanguha kami ng mushroom, mas maganda talaga na doon ka sa gubat manguha. Yung malayo sa mga sasakyan na dumadaan. Kasi, itong mga mushrooms, they absorb and ano yun? Yun nga, ina-absorb nila yung pollution din. Lalo na yung mga chanterelles. Ito naman yung hinati ko doon sa loob ng gubat, guys. Ayan, o. Hatiin ko pa siya dito. Ito dito maganda siya. Pero, ayaw ko yung yellow. So, tatanggalin ko yung yellow na yan, guys. Kasi, yung mga yellow na yan, guys, malamang sa malamang, andyan na nagtatago ang mga kamandag. Ayan, o. Yan sinasabi ko. Kita nyo yan? That's a trace. Yan, o. Meron talaga siyang uod, guys. Kapag makita mo na may ganyan na sa ilalim, meron talaga yung uod. Hindi mo talaga yan, o. Meron talaga siyang uod. Hindi ko pa natapos lahat, guys. So, meron pa ako ditong mga hindi natapos. Ayan. Pero ito is ready na ito for cooking. Pero hindi yan lahat ang gagamitin ko kasi masyadong marami naman. Pero yan na yung magiging karne namin sa aming papansit, guys. So, meron tayo ditong red bell pepper na nanggaling ito sa Haruki.
Nilagay ko to sa freezer, guys. So, hindi na natin ito diretso na yan. Tapos, meron tayong onion na ng garlic sa, onion na ng garlic, onion na ng galing din sa Haviki, plus itong ating garlic, guys, na nilagyan ko siya ng olive oil. Galing din lahat yan sa Haviki. So, na-preserve natin yung mga nanggaling din sa Haviki and magagamit natin siya today sa pagluluto. So, meron tayo ditong herkotati and konting chanterelles. Ilalagay natin to sa ating pansit. And, mugna lang tayo nito, guys. So, meron pala ako ditong ano din, itong repolyo. Ayan. Yan lang yung mga ingredients natin. Hindi na masyadong maraming ingredients. Yung plain simple food lang, guys, na mabilisan kasi gutom na gutom na yung mga amo ko. So, lutuin ko muna to. Tapos, itong the rest ng mushrooms is lilinisin ko siya mamaya. Stir fry ko lang to sandali, guys. Tanggalin ko lang yung liquid niya, yung sa mushroom mismo. Tapos, lalagyan natin siya ng mga panghalo sa pansit. Ayan. Sobrang bango as in. So, lalagyan lang natin yan ng, of course, salt and pepper. Salt. Konti lang talaga ako mag-asin, guys, kasi ayoko nang maalat. Ayan, tapos pepper. Wala tayong carrots dito. So, lalagay natin yung ating cabbage, guys. Ayan, napakaraming gulay. Hayaan ko lang to siya na magtubig. Lalagyan na natin siya ng mga patoyo and everything. So, parang konti lang yung mushroom na nilagay ko. Ay, marami na pala yun. Halos nakakalahati din ako, guys. More than kalahati pala. Kasi ito na lang ang natira sa ating mushroom na nalinis. Yan na lang. Parang meron kaming shrimp doon sa ref na yung maliliit na shrimp. Lagyan ko kaya siya. Lagyan na rin natin itong ating bell pepper dito. Parang meron akong yellow peppers doon. Pero okay na siguro yan. Okay na siguro to, guys. Itong mga vegetables, guys, na nanggaling sa freezer, hindi ko na yan siya tinofo or yung i-defrost ba, diretso na yan siya ilagay dyan. Diretso na. Para wala na yung hassle. Mabango na yung amoy niya, guys. Ewan ko lang yung salt nito kung okay na ba. Pero sa tingin ko parang okay na siya. Yan, palutuin lang natin sandali yung ating cabbage kasi ito yung medyo matagal na luto. Pero ayoko rin siya na sobrang malambot. Gusto ko yung crunchy-crunchy pa yung ating cabbage. Yan. Sarap. Meron pa ako natirang kanton dito, guys. Idiretso ko na lang to. Konti lang naman kasi to. Haluin ko siya nung parang bihon. Mura na niya siya bam-irom. Ayan. Itong bihon na, ay yung kanton na ganito, guys. Favorite ito ni Anika. Pinapapak niya to. Minsan nagtataka kasi, hindi ko na kinakain mo. Pinapapak ni Anika yung bihon. Eh, luto naman na kasi na to, diba? Kasi itong mga noodles na ganito, pina-fry man yan siya. So, luto na yan. So, ito na yung lunch namin. Tapos, meron din kaming potatoes doon.
Hindi na siguro makain yung patatas. Mamaya na lang siguro yung patatas. Kasi usually yung potatoes, meat talaga. Pero pwede naman ito parisa ng potatoes. Yan. Inuna ko itong bihon kasi parang ito yung medyo matagal maluto. Kasi yung aking pansit guys, inano ko na kasi yun, nilakwaan ko na ng warm water, kaya malambot na yun. Ayan. So, diba, sob ang lunch guys. Almost libre itong ating pagkain. Dahil yung pinakamahal dito is yung mushroom guys, which is lasang karne talaga siya na baka. Para siyang baka na baboy na ewan. Basta masarap guys. Sobrang sarap. Ayan, sobrang daming mushroom ang nilagay ko kasi sobrang sarap niya talaga. Kahit hindi ko na siguro ito lagyan ng shrimp. Pero siguro lalagyan ko pa rin mamaya pagkatapos para lamian din kayo siya. So, ilalagay ko na yung aking bihon. Tapos, ihalo-halo. O, diba? Wow. Nam-nam. Paano kayo magluto ng bihon, guys? Ako ganito lang. Bala kayo dyan. Wala tayong pakialamanan para mauna. Ano ang mauna? Basta kayo maluto yan lahat, guys. Yun na yun. Pero sa mga chef, meron talaga silang parang ano no. Pero, ako basta kay ma-digest yan guys, yun na. Diba? Yun oy. Sobrang daming mushroom nito guys. So yung mushroom na yung pinakakarami namin dito. Kasi napakarami. Gusto ko pa nga dagdagan ng mushroom eh. Pero tama na siguro yun. Ito na yung aming pansit guys na merong mushrooms na nanggaling sa forest. Yung konting chanterelles, tapos yung tawag nito, yung mga bulitos or yung mga porcini. Tapos yung mga gulay is nanggaling sa haviki, yung paprika, yung tawag nito, what is kali in English? Cabbage. Ayun. Pati yung garlic tsaka yung onion. Tapos yung shrimp namin guys, hindi ko na siya hinalo kasi luto na kasi yan siya, so mag-overcook na. So, yan na yung magiging lunch namin for today, mga unta guys. Tapos meron ding ginawa si Nico today na juice na fresh squeeze. Is this orange and mandarin apple. Mandarins and apple. Okay. So we have a fresh squeeze juice guys na nanggaling din sa Haviki. So, ito na yung magiging lunch namin. Si Nico na ang maglalagay ng mga kutsara and, kutsara, tinidor, tsaka knife. Mga unami guys, ayan. Mga unta ninyo. The mindset shift. Happiness is the key to success. Stardust in the building. Let's go! Oh, what a feeling. This happy, happy feeling. Happy, 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 happy. I can't explain. This happy, happy feeling. Happy, happy, happy. Oh, what a feeling. What a feeling. This happy, happy feeling. Happy, 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 happy. I can't explain. I can't explain. This happy, happy feeling. Happy, 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 Happiness, yo, 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 yo. Happiness, yeah, 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 yeah. Happiness, yo, 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 yo. Happiness, yeah, 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 yeah. Any place I enter, I go to feel my free. Finally guys, natapos ko ring malinis lahat yung mga mushrooms and kahit naman maraming uod, marami pa rin tayong na-save. So, ito is, ida-dry ko to siya guys. Ilalagay ko to dito sa aking drying rack. Tapos, ilalagay natin to doon sa dehydrator para ma-dry ito. Kasi, mas maganda ito guys na i-save din pagdating ng winter para meron tayong mushroom, yung sariling mushroom natin na napigaling sa gubat. And we don't need to pay or buy
any kind of mushroom, guys. Maliban yung sa mga mushroom na nabibili namin sa Haviki. So, kapag ganito na nilalagay ko siya sa rack, kinakamay ko lang siya, ganyan lang. Tapos, tawag nito, hindi na to iikot, guys, kasi yung machine na yung gagawa nun. Kasi, flowing naman yung hangin doon sa loob ng kapag nalagay na ito doon sa dehydrator. Pero kapag tinanggal ko na siya dito sa rack, guys, after na na-dry siya, yun, nag-gloves na ako para ilagay siya sa mga storage jars and containers. Last year, sobrang dami ko ring na-dry na mga mushrooms, but wala akong na-dry last year na mga penny buns, kasi wala naman kasi ako nakuhang penny buns. Itong taon lang na to ang marami akong nakuhang mga penny buns, kaya i-dry natin to siya para meron tayong mushroom, diba, na makuha. Kasi mahal din talaga ang penny buns, guys. Lalo na yung dry. Yung hindi dry is medyo mura pa yan compare sa dried na penny buns. Kasi itong dried kasi, guys, na-process na kasi siya. So, ginamitan na siya ng energy through drying. And it takes a lot of kuryente. Yan. Kasi ginagamitan naman kasi ito ng kuryente rin talaga kapag sinaksak mo na yung dehydrator machine. Maliit lang yung dehydrator ko, guys. Kaya hindi ako makakapag-dry ng sobrang maramihan at the same time. But I'll just make sure na ma-fit ito lahat. Meron akong ongoing doon yung kanina na naiwan sa plato na mga penny buns na hindi ko nasama doon sa aking papansit kasi may natira. Ito kailangan ko i-cut ulit kasi may yellowish dyan, oh. Merong ano yan, may itlog na yan ng mga days. So yan, guys, ito-dry na natin to, and tomorrow morning dry na ito. And tawag nito, pag na-dry na ito, lalagay natin siya sa jar. Ayun. Sobrang daming penny buns this year na nakuha ko, guys. Pero yung sabi ng uncle ni Nico, hindi daw kasi talaga malaman every year. Sabi nila this year daw, konti lang daw ang penny buns. Kasi dun sa area nila, sa north kasi sila sa Finland, guys, konti lang talaga ang penny buns. Sabi niya, wala daw sila masyadong nakita. Sabi ko, dito sa area namin sa south, marami akong nakita. Sabi niya, very good daw kasi wala daw masyado dun sa kanila. Ang marami doon is yung mga birch bullet, tapos yung ano daw, yung punikitati, or yung ano pa ba yung iba? Nakalimutan ko anong tawag dun, guys. Basta iba daw ang bullet na nakita nila doon, guys. Iba, hindi itong herkutati or yung porcini. Wala daw masyado doon sa kanila this year. Last year, sobrang dami daw. Tapos, ito, guys, is for our own consumption lang ito. Hindi ko to ibebenta. Kasi, hindi ko lang siya ibebenta. Ayan. So, ito-dry lang natin to dito. Tapos, may pagkain tayo sa winter. We also need to save something for the winter. So, may nagtatanong pala sa inyo na maghanap din ako ng tawag nito, yung mushroom na matsutake. Wala po yan dito sa amin masyado. May nakita pero konti lang po. Isa or dalawa lang yata. Pero never pa ako nakakita. Never pa ako nakakita dito sa amin, guys. And yung matsutake naman, mahal din yun. Lalo na kapag dried yun, guys. Ang mushrooms talaga kapag dried siya, mas mahal siya kasi nga, mag-shrink na ito and you need a lot of mushroom para makabuo ng 1 kilo. Kasi nga, masyadong magaan ito, guys, kapag natanggal na yung kanyang liquid. And, makabuo ka ng 1 kilo, ilang basket siguro ang kailangan mo nun. Rami-rami din kasi itong penny buns, as you can see, kapag nililinis ko siya, marami talaga ang may uudis. Uudis. Daming uod niya, guys. Di kagaya sa di kagaya sa tawag nito, chanterelles. Yung chanterelles malinis talaga.
Meron naman minsan, pero hindi naman, alam mo yung buong loob niya talaga yung sinakop ng uod. Ito tatanggalin ko pa itong yellow dito. Ewan kasi itong yellow guys. O baka nasama lang to. May uod din naman yung sa, ano guys, mga chanterelles. Pero hindi kasing dami nitong ano, kagaya nitong sa penny bun. Ito maganda ito. Kaso lang ayoko talaga yung may yellow ba. Kaya tanggalin natin yung yellow. Yung puti lang ang iiwan ko guys. Ayan. Ano, hindi buong ano talaga yung loob niya talaga ang kinasinakop ng uod. Ayan. Ayan, so marami din tayong madadry nito. Mapupuno siguro yung container ko nito guys. Ayan, napakasarap nung pansit guys. Daming nakain ni Anika and ni Nico, pati ako din. Sobrang busog namin. Meron pa kaming tira, so yun yung titirahin namin bukas. Yung leftover na food, yun yung kakainin namin bukas. Try ko magawa next time again ng different recipe gamit itong mga herkotati natin guys, or yung ibang mushrooms pa. Ang hindi ko pa lang siguro napakita sa inyo is yung black chanterelle, no? Siguro magagawa ako ng video na gagawa ako ng recipe gamit yung ating black chanterelle. So, yung mga black chanterelles na meron ako dyan guys is yung mga dried na. So, yun yung gagamitin ko. May yellow pa isa doon. Yun yung gagamitin ko sa recipe na yun. Kasi wala na akong makitang black chanterelle na fresh doon sa gubat guys. Masyadong maaga sila this year nagsilabasan. And wala na akong makitang itim doon sa loob ng gubat. Kung meron man, mahirapan siguro ako kasi nga sa weather namin dito ngayon na nag-change. And sobrang guys, dark na ng color ng loob ng gubat. Ayan. But I'm so happy that this year, it was like a lot better than last year kasi mas maraming mushroom akong nakuha this year compared last year talaga, and we were able to sell as well. And sobrang dami ko ring na-dry na nagamit namin dun sa kasal namin guys. Ayan. So, ang binili ko lang doon talaga sa mga souvenir namin is yung jars lang na pinaglagyan. Yung friend ko pala na si Almira, shout out kay Almira, lagi ang nanonood. Naluto niya na daw yung mushroom na nanggaling sa kasal, yung souvenir. Ang sarap daw. Hinalo niya yata sa sabaw yata. Kasi yung dried guys, kahit hindi mo na siya i-rehydrate, okay lang. Basta ilalagay mo siya sa something na may tubig. Pero kung mo siya na lulutuin mo siya na with dry food, kailangan mo siyang i-rehydrate. Mabilis lang naman to guys, hindi naman to kailangan ng sobrang tagal na i-rehydrate. Pag ma-soak mo lang siya sa lukewarm water, okay na siya. Basta, kasi ito parang sponge naman kasi talaga itong mushroom. Ayan. So, tapusin ko lang to. Magpapahinga na rin ako, guys. Kasi nga, may trabaho pa tayo, guys. Madilim na dito actually sa amin sa labas ngayon. 8:30 yung pasok ko today. And, manginabuhi pa ako, guys. Itong vlogging talaga, this is not really my job, guys. It's just a hobby. I'm just so happy that at least I'll be able to share something. A glimpse of our life here in the countryside on some of the hobbies I do. Mas gusto ko nga na mag-bake guys. Or magpunta sa gubat kaysa magtrabaho. Pero, alam mo yun, this vlogging is not very practical for me. Hindi naman kasi ako kumikita na malaki dito guys. Yung trabaho ko talaga sa pag-aalaga. Yun talaga or being a nurse dito sa Finland. Yun talaga yung pinaka main source of income ko guys. Yan. May chance ba na ipagpalit ko yung aking trabaho? Hindi ko alam guys. Siguro kung malaki yung sasahurin natin dito sa YouTube. But anyways, I'm just so happy that at least something I'll be able to share to you about our life here
And itong mga mushroom namin guys, and nakakatuwa lang kasi pinapanood nyo talaga siya, and I'm so happy. When I started sa YouTube, 100 lang yung nanonood, or wala pa nga 100 eh. Kapag sinishare ng friend ko na si Julie yung vlog ko, saka lang merong nanonood, pero pag wala, wala ding nanonood. But now, at least there were a few of you, or hindi rin a few marami na rin kayo. Kasi umabot na ng more than 1,000 yung views ko sa mga vlogs. And I'm hoping na dumami pa rin kayo guys. Ayan. So, itong iba na merong yellow guys, tatanggalin ko lang tong yellow. And, inadry ko pa rin to, of course. Ayan. Ganyan lang. Madali lang siya matanggal. So, yung white lang guys, ang tinitira ko. Medyo congested itong aking drying rack. But that's okay. Kasi kapag nag-dry yan guys, magkakaroon din yan ng space. And, ilalagay ko to siya sa storage. But anyways, tapos na to guys. Meron pang konti na natira. Hanapan ko na lang siya ng paraan. Saan ko siya isuksok dito para magkasya siya lahat. Para sabay-sabay silang madry. And abangan nyo po yung next mushroom hunting natin. Samahan nyo pa rin ako palagi. Itong mushroom hunting guys sa Finland, mas mahaba ang season nito compare sa berries. Kasi kahit autumn, may mga mushrooms. And mas marami talaga ang mushrooms kapag autumn. Compare sa summer. Kasi yung autumn yan na yung season na ulan ng ulan. And medyo malamig na yung panahon. Which gusto ng mushroom yung maraming water. But anyways guys, salamat sa inyong lahat sa patuloy na panonood ng aming mga vlogs. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channel. I'll see you next time. Hey, hey! Ito na yung ibang mga hair kutati or yung bullets na na-dry ko guys. Ayan na siya. Meron akong almost isang container nito. Actually, ito yung lalagyan ko ng aming pasta. But since walang pasta itong laman, ito muna ang pinaglagyan ko. And sobrang dry na yung andyan sa loob. Ayan. So, ito pa yung another one for today. And kapag natapos to guys, lalagay natin to sa ating mga jars for storing.